Napag-usapan natin ang patungkol sa mga leaders ng humanity noong una at ang pag-receive ng Hero's Egg nitong si Hinata. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. So tapos na nga lumaban itong sila Granbell at Damrada. Kaya sabi ni Rudra sa kanila, siya naman daw ang magpapakitang gila sa kanila. Magpahinga lang daw muna itong dalawang to at siya na daw ang bahala. Then tumawa itong si Rudra. After nun, nawala na itong sila Granbell at Damrada. Nagtanong naman itong si Pelgrin sa kanya kung okay lang daw ba itong si Rudra. At bilang response, niyakap ni Rudra ito at hinalikan ng lightly. Kaya nagsalita itong si Pelgrin na sa tingin niya daw hindi ito ang time para sa kanilang dalawa. Sabi naman itong si Rudra sa kanya, oo nga daw. Kaso lang, mawawala na rin daw agad siya after ng laban na ito. Kaya kinuha niya na daw muna agad ang reward niya. Ibang iba talaga itong si Rudra kay Masayuki. Kaya naninibago itong si Pelgrin dito. Itong si Masayuki kasi masyadong inosente. Habang napaka-aggressive naman itong si Rudra. Dahil dito, na-miss lalo ni Pelgrin itong si Rudra na matagal niya nang kilala. Dati pa lang, naniniwala na itong si Pelgrin na one day, magiging katulad ni Rudra itong si Masayuki. Pero hindi niya na-expect na makikita niya mismo itong si Rudra dito. Masyado daw naging mabilis ang mga pangyayari dahil mahal na mahal itong si Pelgrin itong si Rudra lalo siyang napamahal kay Masayuki dahil itong si Masayuki ang magiging way nitong si Pelgrin para makita uli itong si Rudra. Sabi ni Pelgrin kay Rudra mahal niya daw ang lahat ng pagkatao nitong si Rudra dito, pati daw itong si Masayuki. Sabi naman itong si Rudra sa kanya wag daw sa kanyang sabihin yon nitong si Pelgrin. Sabihin daw nito yun kay Masayuki. After ng usapan nitong dalawa tumingin na itong si Rudra sa kanyang kalaban. Ito na nga si Feldway. Sabi ni Rudra dito, pasensya na daw ito dahil napaghintay nga daw siya. Sabi naman ni Feldway, apparently ay ito daw pala talaga ang tunay na Rudra. Paano daw nito nagawa na ma-defy ang laws of the world? Paano ito nakabalik dito? Patay na daw ito. Sabi naman ni Rudra sa kanya, hindi niya naman daw na-defy ang laws of the world kasi hanggang ngayon daw, patay pa rin naman daw siya at wala daw siyang way para mabuhay uli. Pero kaya niya daw na tapusin ang kahit na sino magpapaiyak sa babaeng minamahal niya. Kahit na nasa kabilang buhay pa siya. As long as buhay kasi itong si Masayuki pwedeng bumalik dito itong si Rudra kahit na temporary lamang kasi ang memories nitong si Rudra naka-intact pa rin sa may soul niya na nasa may body nga nitong si Masayuki ngayon. Tumingin itong si Rudra kay Vega tapos kinausap niya itong sila Testarossa. Sabi ni Rudra sa kanila ipapaubayan niya na daw kina Testarossa itong small fry na ito. Small fry ang pag-refer nitong si Rudra kay Vega na para bang napaka-irrelevant nitong kalaban. Sabi ni Testarossa napaka-arrogant daw nitong si Rudra para magbigay ng orders sa kanya. Napaka-high and mighty daw nito. Hindi nga kasi tumatanggap ng orders itong si Testarossa maliban lang sa may orders sa kanya ng kanyang lord na si Rimuru. Nag-agree naman itong si Hinata kay Rudra. Sabi ni Hinata sila na daw ang bahala. Kaya sabi ni Testarossa kay Hinata magtulungan daw sila para pabagsakin itong si Vega. Sabi naman itong si Hinata sa kanya oo nga daw. Kapag itong si Testarossa daw ang kapartner niya sigurado daw siya na kaya nila itong talunin. Kaya naging duo itong dalawa nitong sila Hinata at Testarossa para tapatan nga itong si Vega. Tapos ang tatapat naman kay Feldway mag-isa itong si Rudra. Ngayon magsisimula na mga laban. Ang unahin natin itong laban nitong sila Hinata at Testarossa kay Vega. Sabi ni Testarossa kay Hinata tatapusin niya daw itong si Vega pero bigyan daw siya ni Hinata doon ng time para makapag-prepare sa kanyang gagawin na atake. Sabi naman ni Hinata sa kanya sige daw. Mukhang mahihirapan daw siyang patayin itong si Vega kung ang gagamitin niya ang kanyang espada. Tapos hindi rin daw pwede na mag-cast ng widespread na annihilation magic dahil marami daw ang tao sa may royal capital. Kapag ginawa daw nila yon marami daw ang mapapahamak. Kaya itong si Testarossa na daw ang bahala na mag-deal ng killing blow dito. Parehas matalino itong dalawang to. Kaya mabilis silang dumating to an agreement. Ang unang ginawa nitong si Testarossa nag-step back muna siya at hinanap niya ang mga ini-activate nitong si Vega na source ng power niya. Kanina hindi sila dito nakapag-focus dahil sobrang dami ang kalaban. Kaya kahit na nakakapag-deal sila ng damage kay Vega nakakapag-regenerate lang ito. Pero this time hindi na nila hayaan na makapag-regenerate itong si Vega. Nagtanong itong si Vega sa kanila. Tinanong ni Vega kung saan daw pumunta itong sila Damrada tsaka yung isa pa nitong kasama. Sabi kasi ni Vega mukhang malalakas daw yung mga yon at makakapag-deal ng malaking damage sa kanya. Buti na lang daw at hindi yung mga yung kalaban. Pero itong sila Hinata daw hindi niya ka-level. Yumabang daw itong mga ito dahil natalo nila ang mga evil dragon spawns niya. Pero
hahayaan daw nila na mabigyan niya itong mga ito ng isang reality check. Ipapakita daw ni Vega sa kanila kung saan sila dapat lumugar. Ngayon, nagyayabang itong si Vega kay Hinata kasi nga akala ni Vega ngayon napakalakas na niya. Hindi niya alam na nakareceive rin ng power boost itong si Hinata dito. So bakit hindi rin tinapos itong si Damrada itong si Vega para mas mapadali na sana talaga ang laban nitong mga kakampi nitong si Rudra. Ang dahilan kung bakit itong si Vega kasi ay dati niyang colleague. Naramdaman ni Damrada na medyo capable itong si Vega. Pero sa judgment nitong si Damrada napakahina pa rin ito ngayon. Para kay Damrada small time pa rin itong si Vega para pag-aksayahan ng panahon niya. Hindi niya ito ini-consider na threat sa mga may iwan dito. Kaya iniwanan na lang nitong si Damrada itong si Vega sa kamay nitong si Latassarosa. Tuwang-tuwa naman itong si Vega nang dahil dito. Malakas naman talaga si Vega. As a matter of fact, hindi na nga siya matrash talk at masabihan na small fry nitong si Hinata. Kasi away itong si Hinata dito na kahit na lumakas na siya, mas malakas pa rin itong si Vega sa kanya. Alam niyang mali na sabihan ito ng mahina kung mas malakas sa kanya ito. Ngayon, itong si Vega na ang nagsimulang umatake. Tinaasan niya ang kanyang speed at strength. Tapos hinarap niya itong si Hinata ng head-on. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.